Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito pong yung lingkod, Reverita Bautista ng CRC Makati, na inyo pong makakasama sa ating tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon na salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matatagpuan po natin ang ating pag-aral sa Deuteronomy chapter 15 verses 1 to 6 na may pamagat po itong the release of debts every 7th year. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po na nais mo ang iyong anak ay matuto at maunawaan ang iyong mga salita. Sa pagmunga ng taon, kami po ay nagagalak na matutunan ang pag-aaral na ito, ang kalayaan sa pagkakautang na pinalaya mo tuwing ika-7 taon. Kaya salamat po, Pangunahan mong iyong lingkod, at ang banal mong spirito ang siyang makasama namin na magbibigay kaunawaan sa aming pag-aaral. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So dito po sa ating pinag-aaralan ay napakahalaga po ng 7th year, o napakahalaga ito dahil ito yung taon na kung saan ay itinakda ng Diyos nang sa ganon ay mapalaya ang mga Israelites, dahil ito yung kanyang kalooban na tuwing ika-7 taon bago mag-end ang 7 years ay kailangan makancel na ang mga pag-uutang. So may mga bagay na itinuro ang Panginoon or command niya nang sa ganon ay magkaroon ng kalayaan ang bawat isang may pagkakautang. Sa number 1 po, end ng 7 taon, ang mga pagkakautang ay dapat makancel na. Hindi sila nire-require na anumang singil, lalo na doon sa mga sarili nilang lahi, mga Israelites. At pangalawa, dahil ito yung time ng cancellation na iprinoklama na ng Panginoon. At nais niya na ang mga Israelites ay malaya at mahalin nila yung kanilang kapwa at tulungan, dahil may pangako po kasing maganda sa kanila kung ito ay gagawin nila. Bakit nila kailangang sundin ito? Number 1 po, ang kadahilanan ay upang wala nang maging mahirap sa kanilang lugar. Pangalawa, the Lord will richly bless them. Pagpapalain sila ng Diyos, sabing ganun. At sabi pa ay hindi sila manghihiram. They will lend to many nations but not borrow. Sila yung magpapautang at hindi sila ang mangungutang. Kasunod po ay they will rule over many nations but none will rule over them. So napakaganda po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil itong pinag-uutos ng Panginoon ay kasaganaan ang pangako. Kaya ayaw ng Diyos na may mga naghihirap. Gusto niya lahat ay pinagpapala, at ayaw niya na nahihirapan yung kanyang mga anak. Nais niya na ang kanyang bansang minamahal ay siyang magpapautang, at nais niya ang bansang kanyang iniibig ay siyang magro-rule, hindi ang magro-rule sa kanila. So ano po yung lesson na binibigay sa atin dito ng Panginoon? Mapagmalang ating Diyos. Nais niya lahat tayo ay malaya sa anumang kaparaanan. Ito man ay sa pinansyal, lalo na sa pinansyal, dahil ito yung topic natin. Pangalawa po, kalayaan natin sa ating spiritual. Ayaw ng Lord na tayo ay tali ng anumang bagay na nagpapahirap sa atin spiritually at financially, emotionally. Ayaw po ng Lord yan. Gusto niya malaya tayo. Ngunit dito sa pinag-aaralan natin, yung 7 taon ay mahalaga sa Panginoon, sapagat ito yung declaration ng kanyang utos na dapat makancel ang pangungutang, pagkakautang. Kaya nais ng Diyos na tumingin tayo sa Kanya at tingnan din natin yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng pagkakautang nung panahon na yon, ngunit may kalayaan. Maging sa panahon natin, kung tayo man ay dumadaan doon sa mga panahon na tayo ay naging isa sa mga nakautang at talagang nahirapan, nandyan ang Panginoon na siyang tutulong sa atin para walang utang na maiwan kundi utang ng pag-ibig. Kaya dito napakaganda talaga ng ginawa ng Lord. Kalayaan, rest, rest emotionally, rest sa kanilang mind, rest sa kanilang bulsa, at rest sa magandang kalayaan nila sa pagkakautang. Dahil mahirap po ang may utang, maraming isipin. Kaya napakabuti ng Diyos at napakaganda rin ang pangako niya na ang lahat ng susunod sa kanyang kalooban ay tunay na hindi na mahihirapan. Wala nang magiging mahirap doon sa kanilang lupain. At hindi sila manghihiram kundi sila ay magpapahiram. Sila ay pagpapalain ng Diyos at they will rule over many nations at walang sino mang magro-rule sa kanila. Kaya sa
sa atin po, sa ating conclusion, God is our miracle working God. Mapaghimala siyang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. At siya ay maawaing Diyos, ayaw niya na sino man ay matali sa pagkakautang. Nais niya ang kanyang mga anak ay maging malaya sa pagkakautang. Kaya salamat sa katuroang ito. Ngayong 2025, nais ng Diyos tayong lahat ay malaya. Kaya salamat sa katuroang ito. Hindi ninanais ng Diyos na ang bansa ay mahirap. Hindi niya ninanais na kayan-kayanan ng ibang bansa ang ating bansa. Basta tayo lamang ay susunod sa kanyang kalooban. Kaya maraming salamat po sa umagang ito sa katuroan na ating natutunan ngayon. Kaya tayo po ay manalangin, pasalamatan ng Diyos sa mensaheng binigay niya sa atin. Ama namin sa langit, salamat po. Mahal mong iyong mga lingkod kung paano mo pinakita sa Deuteronomy 15 verses 1 to 6 na tunay na nais mo na maging malaya sa pagkakautang ang iyong mga anak. May proclamation ka ng freedom, O Lord God. Kaya hindi mo nais na matali ang iyong mga anak sa ganitong sitwasyon. Kung kaya salamat po maging ang aming bansa na lubog sa pagkakautang ay iyo pong ahunin, Lord. Tulungan mong maging masunurin sa iyo ang aming presidente, vice-presidente at lahat ng nasa kabinete. Gayon din naman kaming mananampalataya. Dalangin namin na kami ay palaging makasuporta sa panalangin upang sa ganun, Lord, ay ang aming bansa ay maging malaya sa pagkakautang. Maraming salamat po sa katuroang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at nawa po sa taong 2025 kalayaan sa pagkakautang, kasaganaan ng biyaya at marami pang pagpapala ang inilaan mo na sa amin sa taong ito. Kaya ngayon pa lang tinatanggap po namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Samahan niyo muli kami bukas sa isang muling pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing ika-5:30 ng umaga. Share din natin po ito sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay upang sila man ay mapagnilayan ang salita ng Panginoon. At ang bawat isa ay maging pagpapala rin naman na nakakarinig at pagpapala din sa kanila ang ating programang ito. Kaya lahat tayo ay umasa sa Panginoon, magpasalamat ngayong taon. Sa pambungad pa lamang ng taon ay binigyan tayo ng magandang mensahe upang tayo ay malayang malaya ngayong 2025. Maraming salamat po sa bawat isang nakabahagi sa programa at tayo pong lahat ay magkita-kita muli bukas. Ito po ang inyong kapatid, Rebrita Bautista, ang nagsasabing isang masaganang taon ang sumaating lahat. God bless us all.